kung ito ay nangyari, for example lang, yung concert na yan, no, Miss Yeng, Public nangyari yan setting. sa Pilipinas. Mm. Oo, nangyari sa Pilipinas. So, yan ba ay pwedeng maging cause of action ni Andy o ni Christine, 'di ba? Para magreklamo, isu yung Coldplay, for example, o yung organizer ng concert o yung mga tao na nag-upload, nag-comment, nag-share, 'di ba? Mhm. Kasi ano yan pwede nating i-trim down into three personalities, no, or actors. Yung una, yung Coldplay, 'di Mhm. ba? Yung mismong performer, 'di ba? Kasi kung babalikan mo yung video, yung mismong singer, 'di ba? Sinabi ay habang umiikot yung camera, sinabi na, "Oh, look at these two." 'Di ba? So, nung nagulat sila na yung reaction ay bigla silang tumalikod, they're either having an affair, Or and they're turn just out to be shy. true. Oo. Yes, or they're shy, di Oo. ba? So I think it added into the controversy kasi it turned out to be very, very apt, di ba? Very Mm. true. Accurate to the Yeah. point, di ba? Kasi, Oo. oo, Umabot na biruin mo nga yung sa multiple punto choice. na umabot na nga sa punto yung mga usapan na ano ba to, staged ba to, talaga bang, Yes. kumbaga, talagang, kumbaga, pwedeng sinasabi na may alam, parang, di ba parang sabi, paid daw yung Oo. cameraman or something, or, Yes. oo, di ba Alam mo, may mga oo. ganun na eh. Oo. Totoo, alam mo bang nagiging mas makulay ang talagang creativity, no, dala na rin siguro sa mga K-drama at teleserye. May mga plot twist, may Oo. mga senaryo na ang wife daw alam na at sinasabwat nakipag-conspire doon sa mga organizer doon sa Oo. nag-upload ng Oo. video at para talaga mabunyag in public at mapahiya itong dalawa, di ba? Mhm, mhm, Meron namang mhm. iba na may nagdihinuha na pwedeng yung mismong si Christine, for example, gusto na niyang ma-declare, di ba? At siya rin naman ang pwedeng potential na nagdikalat niyan. So ngayon ang tanong, against dun sa performer, meron nga ba, kung ito sa bar exam, o kaya dun sa mga netizens natin, no, may pa-multiple choice tayo, sa tingin natin, pwede ba? Siguro kung titingnan natin yung plain and simple na nangyari, siyempre, ibang tanong yung pwede bang mag-file. Sige, pwedeng mag-file kung gusto mo mag-file. Ang tanong, magpo-prosper ba? May cause of action ba na pwedeng umakyat doon sa korte? Mhm. Oo. At ang opinion ko, wala. Diba? Kung everything else, diba, ay constant, wala namang kinalaman at wala ring ebidensya na concrete na pwedeng ma-authenticate, ma-identify at ma-corroborate in court, ay walang kinalaman yung performer. Mhm. Diba? Mhm. Nagkataon na nag-coincide yung very candid and dapat yun ay may sense of humor lang naman yun na Mhm. comment doon sa talaga nangyayari pala, naganap na meron pala talagang affair na nangyari sa dalawa, no, na na-capture nung kiss cam. Mhm. Okay, Mhm. doon naman sa organizer, Miss Yeng, sa organizer. So, meron ba silang liability kung sa Pilipinas halimbawa nangyari? Usually, aside from the fact na meron pa ring ina-admit na decreased expectations of privacy, even ng NPC advisories, no? At kahit doon sa ating mga elements of the offenses na maaari nating isampa, halimbawa, kung yan ay Data Privacy Act or yung mga cyber libel, no? Ay masasabi natin, no, na una public, 'di ba? Mhm. Ito ay dinaluhan ng libo-libo, hindi lang hundreds, libo-libong mga tao na doon ay nag-e-enjoy at isa pang parte ng custom ng isang concert ay ano 'yon? Tulad nung nabanggit natin na sa mga basketball, Kiss sa cam. PBA, NBA, Oo. umiikot na. Yes. So, kung meron ng ganyan, aside from custom, usually, kasama sa ticket, sa mga fine print, or may mga nakalagay dyan na sign na pwedeng anytime, no? Umikot ang camera, you may be, caught off guard, pero may mga kiss cam din, halimbawa, ganyan, no? Kumbaga para yung, by
Google form, for example, na finifill upan or mga application form na may mga fine prints or may data privacy statement kasi na required ngayon, yan ay maaaring nakalagay doon. You are deemed to have waived your right to privacy already. Kasi just like any other right, pwede namang ma-waive, Ms. Yeng, ang right to privacy.